Ako si Renz. Sa lugar namin, uso ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Pero akala ko puro chismis lang iyon hanggang sa isang karanasan ang tumatak sa buong pamilya namin. Ang karanasang iyon ay tungkol sa isang nilalang na tinatawag na Sigbin, at sa sikreto na iniwan ito sa bahay namin. Nagsimula ang lahat sa simpleng bagay. Tuwing umaga, napapansin ni Papa na kakaiba, ubos lagi ang mga uling na nakatambak sa dapugan. Kahit ilang sako pa ang bilhin, kinabukasan, wala na halos matira. Sabi ni Papa, sino bang kumukuha ng uling dito? Hindi naman pwedeng mga bata, kasi hating gabi nawawala. Naglagay siya ng kandado at tinakpan pa ng yero ang lalagyan ng uling. Pero kinabukasan, wala pa rin. Doon na nagdesisyon ang pinsan kong si Nilo na magbantay. Gabi-gabi, nakaupo siya sa may dapugan, dala ang maliit na lampara. Mga bandang 12:00, narinig niya ang kaluskos. Pagdungaw niya, may nakita siyang kakaiba. Isang nilalang, mababa ang katawan, parang aso pero baliktad ang mga paa. Mahaba ang mga tenga na halos sumasayad sa lupa, at nangangintab ang mga mata na pula. Hindi ito kumakain ng karne, kinakalkal nito ang uling at sinisiksik sa bibig. Parang iyon ang paborito niyang pagkain. Kinabukasan, hindi na normal si Nilo. Tulala, hindi nagsasalita, at parang natuyo ang kulay ng mukha. Iyak lang ang kaya niyang gawin. Sabi ng mga matatanda, iyon daw ang epekto kapag nakakita ka ng sigbin ng walang proteksyon. Dahil hindi kami mapakali, nagpasya si Kuya John na mag-set up ng cellphone camera. Nilagay niya sa gilid ng dapugan at iniwan bukas buong gabi. Kinabukasan, sabay-sabay naming pinanood ang video. Doon kami nanindig ang balahibo. Oo, nakita namin ang sigbin. Maliit, mabalahibo, at kumakain ng uling. Pero hindi lang iyon ang nakunan. May isa pa, sa likod nito, may nakatayong tao. Puti ang mukha, nakalugay ang buhok, at nakatingin diretso sa camera. At higit sa lahat, kamukha ito ng pinsan naming matagal ng patay. Hindi kami makapaniwala, si Emil, pinsan naming nalunod 5 taon na ang nakakalipas. Nakita namin siya sa video, nakatayo sa likod ng sigbin, nakangiti. Sabi ni Lola, iyan ang hindi niyo alam. Minsan, ang sigbin hindi nag-iisa. May kaluluwa siyang sinusundo, o kaluluwang kasama na niya. Simula noon, gabi-gabi na naming naririnig ang mga yabag sa bakuran. Minsan kalustos, minsan parang hagik-hak ng tao. At bawat umaga, wala na naman ang mga uling. Dumating ang gabi na si Papa na mismo ang nagbantay. Nagdala siya ng rosaryo at asin. Muli, sumulpat ang sigbin. Mabagal ang kilos, pero ramdam mong mabigat. Nakatitig sa kanya ang mga mata nitong pula. Sa likod nito, muli naming nakita si Emil, nakadungaw sa anino ng dapugan. Sumigaw si Papa, umalis kayo dito. Hindi kayo nabibilang sa amin. Sabay saboy ng asin. Biglang sumabog ang lampara, dumilim ang paligid, at narinig lang namin ang isang napakalakas na iyak na hindi namin alam kung galing sa hayop o tao. Nang bumalik ang liwanag, wala na ang sigbin, wala na rin si Emil. Pagkatapos ng gabing iyon, tumigil na ang pagkawala ng mga uling. Pero naiwan sa amin ang takot at tanong. Totoo bang sigbin lang iyon, o baka kasama talaga nito ang kaluluwa ng pinsan namin na hindi matahimik? Hanggang ngayon, hindi namin binabalikan ang video. Sinarado namin ang file at tinago ang cellphone. Kasi baka sa pagbukas namin, hindi lang sigbin ang makita namin, baka pati ang mga kaluluwang matagal nang nakamasid sa amin. Huwag maliitin ang mga maliliit na bagay na nawawala. Minsan, iyon ang paalala na may nilalang na kumikilos sa dilim at may kaluluwang hindi pa rin nakakapahinga.